Napansin mo ba kung paano nagbabago ang iyong paglakad sa paglipas ng mga taon? Nagsisimula tayong mag-ingat sa bawat hakbang, natatakot na madapa at ang ating mga mata ay palaging naghahanap ng hawakan. Ang pagkawala ng balanse ay isang tahimik ngunit pangunahing sanhi ng pagkahulog. Mga pagkahulog na maaaring maghati ng iyong buhay sa bago at pagkatapos. Ngunit mayroon akong magandang balita para sa iyo. Ang balanse ay hindi isang likas na talento na tuluyang nawawala. Ito ay isang kasanayan na parang pag-aaral, magsulat o lumangoy at kahit ikaw ay 50, 70 o 70 taong gulang na maaari mo itong may balik. Ngayong araw, gagawin natin ang dalawang mahalagang bagay. Una, gagawa tayo ng dalawang mabilis na pagsusuri upang makita kung gaano talaga kaganda ang iyong balanse. Ipapakita ng mga ito ang iyong tunay na biyolohikal na edad pagdating sa katatagan. Pagkatapos ng mga pagsusuri, tutuloy tayo sa isang set ng mga ehersisyo. Gigisingin natin ang mga kalamnan na ilang taon nang natutulog. Bago natin simulan ang mga pagsusuri, ang unang panuntunan, unahin ang kaligtasan. Kahit na pakiramdam mo ay lubos kang kumpiyansa, pinakamainam na tumayo sa isang sulok, protektahan ka ng mga dingding mula sa pagkahulog. O kaya naman ay pumosisyon ka na may dingding sa isang gilid at ang sandalan ng upuan sa kabila. Kung makaramdam ka ng pagkahilo habang ginagawa ang pagsusuri, huwag subukang maging bayani. Kumapit ka agad sa isang suporta. Ang unang pagsusuri ay tinatawag na tandem stance. Ipinapakita nito kung gaano kahusay na pinapamahalaan ng iyong utak ang balanse kapag ang iyong base ng suporta ay napakaliit. Ihanay ang iyong mga paa sa isang tuwid na linya. Ang sakong ng iyong nakatalapang paa sa harap ay dapat dumikit sa mga daliri ng iyong paa sa likod na parang naglalakad ka sa isang alambre. Ang iyong gawain ay panatilihin ang balanse sa posisyong ito sa loob ng 30 segundo. Sa aking hudyat, magsisimulang magbilang ang timer. Handa na! Magsimula na tayo! Ilabas ang iyong mga braso sa gilid para sa balanse. Ituwid ang iyong likod. Tumingin ng diretso sa harap. Panatilihin ito. Nararamdaman mo ba ang bahagyang paggalaw ng iyong mga paa sa magkabilang gilid? Normal yun. Iyon ay ang iyong maliliit na kalamnan na naghahanap ng katatagan. Mahalagang tumuon sa isang partikular na tuldok sa iyong harapan. Huwag ipikit ang iyong mga mata o ihilig ang iyong ulo. Kung masyado ka nang umuuga, kumapit agad sa iyong suporta. 29 at ihinto. Kinaya mo ba? Napakahusay. Kung gayon, tingnan natin kung kaya mong gawin ang ikalawang pagsusuri, ito ay magiging mas mahirap. Gayunpaman, kung hindi mo na kumpleto ang unang pagsusuring ito o nakatayo ka ng wala pang 10 segundo, huwag mawalan ng pag-asa. Laktawan ang susunod na pagsusuri at dumiretso sa unang ehersisyo dahil ang ikalawa ay maaaring medyo mahirap pa para sa ngayon. Pagsusuri bilang 2 ang flamingo pose. Ang pagsusuring ito ay magpapakita ng lakas ng iyong malalalim na stabilizer muscles. Tumayo sa tabi ng isang dingding. Panatilihing nakaka-relax ang iyong mga braso sa iyong tagiliran upang makatulong sa balanse, ngunit ihanda ang mga ito na kumapit sa suporta o hawakan ng dingding kaagad kung magsimula kang tumagilid. Itaas ang isang binti, ibaluktot ito sa tuhod. Hindi mo kailangang itaas ito ng husto. Ang pangunahing bagay ay ang pagtayo sa isang binti. Sisimulan natin ang pagbibilang sa aking hudyat. Sige, magsimula na tayo. Tumayo ng matatag. Maaring manginig ng kaunti ang iyong sumusuportang binti. Yan lang ang mga karaniwang tamad na fiber ng kalamnan na nagigising at nagsisimulang magtrabaho. Huwag pigilin ang iyong hininga. Kailangan ng iyong utak ng oxygen upang mapanatili kang nakatayo. Kung ang iyong kabilang paa ay dumikit sa sahig o nakakapit ka sa isang bagay, tandaan ang oras kung kailan iyon nangyari. Iyon ang iyong resulta. Panatilihin ito ng kaunti pa. 28, 29 at tapos na. Ibaba ang iyong binti. Ngayon, para sa pinakamahalagang bahagi, ang mga resulta. Suriin natin ang mga ito laban sa mga pamantayan para sa iba't ibang pangkat ng edad. Edad 50 hanggang 59, ang iyong layunin ay higit sa 30 segundo.
Edad 60 hanggang 69, ang iyong layunin ay 20 hanggang 25 segundo. Edad 70 hanggang 79, ang magandang resulta ay 15 segundo. Edad 80 pataas, kung nakatayo ka ng 5 hanggang 8 segundo, iyan ay napakahusay. Kaya, kamusta ang ginawa mo? Masaya ka ba sa iyong mga resulta? I-pause ang video ngayon din at ibahagi ang iyong mga resulta sa mga komento sa ibaba. Halimbawa, ako si Juan, ako ay 74 taong gulang mula sa Cebu at kinaya ko ito ng 17 segundo. Ang iyong komento ay maaaring makapagbigay ng motibasyon sa iba. Magaling. Tapos na tayo sa mga pagsusuri. Ngayon tumuloy tayo sa pinakakawili-wiling bahagi, ang mga ehersisyo. Magkakaroon ng 5 kabuuan. Ang aking payo, huwag laktawan ng kahit isa dahil tinatarget ng mga ito ang iba't ibang grupo ng kalamnan. Kailangan nating i-activate ang bawat isa sa kanila para sa isang kumpiyansang paglakad. Unang ehersisyo ang pagtayo sa isang binti, one-leg stand. Para sa ehersisyong ito, kakailanganin mo ang parehong matibay at mataas na sandalan na upuan, isang silyon o maaari ka na lang humawak sa dingding. Tumayo ng tuwid na may layong kasing lapad ng balakang ang iyong mga paa. Panatilihing tuwid ang iyong likod at bahagyang paglapitin ang iyong mga paypay. Patigasin ang iyong tiyan. Higpitan ang mga kalamnan ng tiyan. Isipin ito bilang iyong natural na corset na sumusuporta sa iyong ibabang likod. Habang humihinga ka palabas, dahan-dahang itaas ang iyong kanang binti na kabaluktot sa tuhod. Itaas ang iyong hita hanggang sa ito ay maging parallel sa sahig na lumilikha ng 90-degree angle. Hayaan ang iyong ibabang binti na nakabitin ng natural. Ngayon para sa pinakamahalagang bahagi, ang pagbaba. Habang humihinga ka papasok, dahan-dahang ibaba ang iyong binti, nilalabanan ang gravity. Huwag lang itong ibagsak na parang sako ng patatas. Ilapag ang iyong paa sa sahig ng marahan at walang ingay. Gawin natin ito ng sabay. Itaas ang kanang binti ng dahan-dahan na parang gumagalaw sa malapot na tubig. Panatilihin ito ng 1 segundo at ibaba ng marahan. Ngayon ay ang kaliwang pag-angat. Panatilihin ang iyong balanse at ibaba ito ng marahan. Mag-ingat dahil may 2 karaniwang pagkakamali na ginagawa ang mga tao rito. Pagkakamali bilang isa, masyadong mabilis na gumalaw. Tandaan ito ay isang ehersisyo sa balanse. Hindi ka nagmamartsa sa isang parada. Pagkakamali bilang 2 ang pagpapagalaw ng iyong balakang. Ang iyong balakang ay dapat manatiling matatag. Huwag hayaan ang mga ito na lumabas sa gilid. Isipin na may isang lubid na dumadaan sa iyong katawan, hinihila ka pataas sa pamamagitan ng tuktok ng iyong ulo. Subukan natin ulit ang dahan-dahan at tama. Itaas ang binti. Panatilihin sa loob ng 1 segundo at dahan-dahang ibaba. Itaas ang kabilang binti, panatilihin at ibaba. Patuloy na huminga. Huwag kailanman pigilin ang iyong hininga. Gawin ang ehersisyong ito ng 10 beses sa bawat binti. At tandaan ang ehersisyong ito ay hindi dapat kailanman magdulot ng sakit o matinding hindi magandang pakiramdam. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo rito, laktawan mo na lang. Natapos na natin ang unang ehersisyo. Bago tayo tumuloy sa ikalawa, mangyari lamang na i-click ang like button sa video na ito. Nakakatulong ito sa YouTube na mahanap ang ibang mga tao na maaring mangailangan ng payong ito. Salamat, pagpapatuloy. Ang ikalawang ehersisyo ay kritikal para sa pag-iwas sa aksidenteng pagkahulog kapag ikaw ay nasa labas. Palalakasin natin ang gluteus medius. Ito ang partikular na kalamnan na nagpapanatiling matatag sa iyong balakang habang naglalakad ka, ang pamamaraan. Tumayo ng patagilid sa tabi ng iyong upuan o dingding. Ipatong ang iyong kamay sa suporta para sa kaligtasan. Panatilihing tuwid na tuwid ang iyong likod. Tumingin ng diretso sa harap, hindi sa ibaba sa iyong mga paa. Dahan-dahang itaas ang iyong tuwid na binti palabas sa gilid. Sa pinakamataas na punto, gumawa ng isang maliit na paghinto literal na 1 segundo lang upang hayaang ma-activate ang kalamnan. Pagkatapos ay ibalik ito ng kasingdahan. Magsimula tayo.
Kanang binti itaas sa gilid. Huminto. Dahan-dahang ibaba pabalik. Bahagyang hawakan ang sahig at bumalik agad sa itaas. Itaas. Dama ang tensyon sa gilid ng iyong balakang at ibalik. Mga karaniwang pagkakamali. Huwag itaas ng masyadong mabilis ang binti. Maaari itong humantong sa pinsala sa kasukasuan. Huwag itong iswing ng paitaas na parang isang ballet dancer. Kung masyadong mataas ang sipa mo, tatagilid ang iyong balakang at lilipat ang karga mula sa target na kalamnan papunta sa iyong ibabang likod. Huwag ihilig ang iyong itaas na katawan sa kabaligtarang panig upang subukang tulungan ang pag-angat ng binti ng mas mataas. Tanging ang kasukasuan sa balakang ang dapat gumagalaw. Huwag ibaluktot ang iyong tuhod habang umaangat. Ang gumaganang binti ay dapat manatiling tuwid. Magaling! Humarap sa kabilang panig. Kaliwang binti. Itaas. Huminto. Ibalik. Panatilihing tuwid ang tuhod. Huwag itong ibaluktot sa gilid. Katawan ay tuwid. Ibalik. Huminga ng maayos, itaas, huwag magmadali. Ang mabagal na tiyempo ay nagpapagawa sa mga kalamnan ng 3 beses na mas epektibo. At ang huli, sa gilid at marahang pabalik, ipagpag ang iyong mga binti. Alisin ang tensyon. Tulad ng sa unang ehersisyo, gagawa tayo ng 10 pag-uulit para sa bawat binti rito. Ang ikatlong ehersisyo ay heel to toe rocks. Pag-ehersisyohin natin ang mga bukong-bukong. Ito ang ating pundasyon. Ang pamamaraan, tumayo nang nakaharap sa sandalan ng upuan at ipatong ang iyong mga kamay dito. Ang mga paa ay kasing lapad ng balikat o medyo mas makitid. Huwag ilak ang iyong mga tuhod. Panatilihing malambot at bahagyang nakabaluktot ang mga ito. Maaari mong ihilig ng bahagya ang iyong katawan pasulong upang ang iyong bigat ay nakasentro sa unahan ng iyong mga paa. Gagalaw tayo na parang isang tumba-tumba, ngunit napakabanayad. Dahan-dahang tumingkayad sa iyong mga paa ng mataas. Dama ang paggana ng iyong mga binti calves. Marahang ibaba sa iyong mga sakong at nang walang paghinto hilahin ang mga daliri ng iyong paa papunta sa iyo. Ngayon ikaw ay nakatayo lamang sa iyong mga sakong. Gawin natin ulit. Marahan at may kontrol tumingkayad sa mga daliri ng iyong paa ng pinakamataas hanggat maaari. Panatilihin para sa isang sandali. Ibaba sa flat na paa at marahang umugoy, pabalik iniangat ang mga daliri ng iyong paa mula sa sahig upang nasa sakong ka na. Isagawa ang ehersisyo sa isang mabagal na bilis na walang biglaang paggalaw. Mahalagang madama ang tensyon sa iyong mga binti calves. Ngayon, bigyang pansin kung paano hindi ito dapat gawin. Huwag masyadong mabilis. Ang paggalaw sa momentum ay nakakabawas sa gawa ng kalamnan at nagpapalala sa iyong kontrol sa balanse. Huwag iswing ang iyong katawan. Ang paggamit ng momentum ng iyong katawan para iangat ang iyong sarili na nandadaya ay nag-aalis ng karga sa mga target na kalamnan sa binti. Ang iyong katawan ay dapat manatiling medyo matatag. Huwag ilabas ang iyong balakang. Ito ay isang pagkakamali sa postura kung saan ang iyong puwit ay masyadong napupunta sa likod na nagiging dahilan upang ang iyong ibabang likod ay umarko o masyadong bumilog. Sinisira nito ang biomechanics at maaring makapinsala sa iyong likod. At ang huling pagkakamali, huwag bilugin ang iyong likod. Iwasang mag-slouch o masyadong ihilig ang iyong katawan paharap kapag tumitingkayad sa mga daliri ng iyong paa. Alam nyo ba na tinatawag ni Dr. Nathan Gutierrez at ng iba pang mga doktor ang mga kalamnan sa binti calf muscles bilang ating pangalawang puso at hindi lang iyan isang sikat na parirala. Narito ang bagay. Ang iyong pangunahing puso ay nagtutulak ng dugo pababa sa iyong mga binti. Ngunit para maibalik ito paitaas na lumalaban sa gravity, kailangan mo ng malalakas na binti. Kapag nagko-contract ang mga ito, kumikilos ang mga ito na parang isang malakas na bomba. Kaya kapag ginagawa mo itong mga heel to toe rocks, hindi mo lamang sinasanay ang iyong balanse para manatiling matatag sa iyong mga paa.
Literal na tinutulungan mo ang iyong pusong magpaikot ng dugo at pinoprotektahan ang iyong mga daluyan mula sa stagnation at varicose veins. Dalawang malaking benepisyo sa isang simpleng paggalaw. Ikaapat na ehersisyo ang coordination cross. Ang ating ikaapat na ehersisyo ay nakatuon sa koordinasyon. Maaaring medyo kakaiba ang pakiramdam nito sa simula, ngunit mahalaga ito para sa iyong katatagan. Inirekomenda kong gawin ito sa isang sulok para sa karagdagang kaligtasan. Maglagay ng upuan sa iyong harapan, perpekto. Ngayon ay protektado ka sa lahat ng panig. Ang iyong nakatayong binti ay ang kaliwa. Kumapit sa upuan, hahawakan natin ang sahig sa tatlong magkakaibang punto gamit ang iyong kanang paa. Bigyang pansin ang pattern. Una, hawakan ng sahig sa harap. Pagkatapos ay itapik ang iyong paa palabas sa kanan. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang paggalaw pakaliwa, ang crossover. Kailangan mong maingat na dalhin ang iyong kanang binti patawid sa harap ng iyong kaliwang binti at hawakan ng sahig sa kaliwang bahagi. Ang paggalaw na to ay nagtuturo sa atin na huwag madapa sa sarili nating mga paa. Subukan natin ito ng sabay. Bigat ay nasa kaliwang binti. Tuwid ang likod, pasulong. Isang magaang pagtapik gamit ang iyong daliri. Bumalik sa kanan, tapik, bumalik sa kaliwa, crossover. Gabayan ang iyong kanang binti, patawid sa harap. Itapik ang sahig sa kaliwa at bumalik. Ulitin ang paggalaw na ito ng 8 hanggang 10 beses sa bawat binti. Ipagpatuloy ang parehong bilis. Pasulong kanan crossover habang ipinapaliwanag ko kung bakit napakabuti nito. Sa pang-araw-araw na buhay, ang mga pagkahulog ay madalas na nangyayari kapag lumiliko o umiikot sa masisikip na espasyo tulad sa kusina o pasilyo. Nangyayari ito kapag nagkakasabuhol-buhol ang ating mga paa. Ang ehersisyong ito ay nagsasanay sa iyong utak na maramdaman kung nasaan ang iyong mga paa kahit sa mga kakaibang posisyon. Tinuturuan natin ang iyong katawan na panatilihin ang balanse kapag ang iyong mga binti ay nakakrus. Sa ganoong paraan sa tunay na buhay, kung ikaw ay madapa o mabilis na lumiko, mananatili kang nakatayo sa halip na mahulog. Gawin natin ang isa pang round kasama ang binting ito. Pasulong balik kanan, balik crossover, kaliwa balik. Napakahusay. Maganda ang ginawa mo sa isang mahirap na gawain. Habang nagpapahinga tayo ng saglit bago ang susunod na ehersisyo, meron akong maliit na kahilingan. Meron tayong mga manonood mula sa buong mundo at palagi akong namamangha na malaman kung saan kayo nanonood. Ipaalam sa akin sa mga komento kung anong bansa o lungsod kayo nagmula. Maaring nanonood kayo mula sa USA, UAE o kahit dito sa Pilipinas. Mag-roll call tayo sa mga komento. Ikalimang ehersisyo ang pag-ugoy ng bangka, rocking the boat. At para tapusin ang ating routine, mayroon tayong ikalimang ehersisyo ang pag-ugoy ng bangka. Ito ay isang kahangahangang paggalaw. Pinapakalma nito ang nervous system habang nagbibigay ng matinding pag-ehersisyo para sa iyong vestibular system, ang iyong sentro ng balanse. Narito ang isang mahalagang punto. Sa isip, ang ehersisyong ito ay isinasagawa nang hindi nakakapit at nakapikit ang iyong mga mata. Itinuturo nito sa iyong katawan na magbalanse ng mag-isa. Ngunit kung alam mong madali kang mahilo o medyo hindi matatag, ang pakiramdam mo ngayon tumayo agad sa likod ng isang upuan. Ang iyong bersyon ay ang kumapit sa suporta. Gumagana rin iyon ng perpekto. Pumunta na tayo sa posisyon. Tumayo ng komportable. Ilagay ng malawak ang iyong mga paa na higit na mas malawak kaysa sa iyong mga balikat. Nagbibigay ito sa atin ng solid at matatag na base. Panatilihing malambot at nakaka-relax ang iyong mga tuhod, hayaang nakabitin ang iyong mga braso, pababa sa iyong katawan, maluwag at mabigat. Magsimula na tayong gumalaw. Panatilihing nakamulat ang iyong mga mata. Sa ngayon, magsimulang marahang ilipat ang bigat ng iyong katawan mula sa isang binti papunta sa kabila. Sa kanan, damhin ang paglipat ng bigat sa iyong kanang paa. Sa kaliwa, lumilipat ang bigat sa kaliwang binti. Gumalaw ng marahan, walang bigla ang galaw.
Parang isang palawit pendulum. Huwag iangat ang iyong mga paa, panatilihin itong nakadikit sa sahig. Ngayon, gawin natin itong medyo mas mahirap. Kung nakahawa ka sa upuan, patuloy mo itong hawakan. Kung nakatayo ka ng malaya, siguraduhin na ang isang suporta ay abot kamay lang para makasiguro. Huminga ng malalim at dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Biglang tila medyo umuuga ang mundo. Normal iyon. Huminto na ang iyong utak sa pag-asa sa iyong paningin at ngayon ay nagna-navigate na batay lamang sa mga panloob na sensasyon. Patuloy sa pagugoy sa dilim. Kanan huminto, kaliwa huminto. Kung pakiramdam mo ay nasa malong dagat ka, huwag subukang maging bayani. Iminulat lang ang iyong mga mata o hawakan ang upuan. Kung nakakaramdam ka ng kumpiyansa magtiwala sa pag-ugoy, imagine na ikaw ay isang bangka sa mahinahong mga alon. Ang iyong mga paa ay mga angkla. Hinahawakan kanila ng matatag. Ilang segundo pa, i-enjoy ang paggalaw. Ang iyong katawan ay natututong humanap ng balanse sa autopilot ngayon at ngayon dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Gaano katagal mo ito dapat gawin? Para magsimula, sapat na ang 30 hanggang 40 segundo. Ang iyong layunin ay unti-unting buuin hanggang 1 minuto ng tuloy-tuloy na pag-ugoy nang nakapikit ang iyong mga mata. Ngunit tandaan ang gintong tuntunin. Kung nakaramdam ka ng pagkahilo, bago pa man yon, huminto agad. Huwag subukang pilitin ito o tiisin. Ang iyong sistema ng balanse ay nangangailangan ng banayad at unti-unting pagsasanay. Napakahusay. Maglaan tayo ng oras ngayon para ngumiti at tapikin ang ating sariling likod. Gumawa ka ng kahanga-hangang trabaho sa pag-abot sa dulo at pagkumpleto sa routine na ito. Ito ang pinakamagandang uri ng pag-aalaga sa sarili. At makinig ka kung nakaramdam ka ng kaunting pag-uga ngayon o kinailangan mong hawakan ng upuan ng mas madalas kaysa sa gusto mo mangyari lang na huwag panghinaan ng loob. Iyan ay ganap na normal. Naaalala lamang ng iyong katawan kung paano maging matatag. Meron akong magandang balita para sa iyo. Ang ating mga katawan ay hindi kapani-paniwalang tumutugon. Kung maglalaan ka lang ng 5 minuto sa isang araw sa mga ehersisyong ito, makakaramdam ka ng tunay na pagkakaiba sa loob lamang ng ilang linggo. Mapapansin mo na naglalakad ka sa kalye ng may higit na kumpiyansa, ang takot na iyon sa hagdan ay mawawala at ang iyong paghakbang ay magiging mas magaan at mas malaya. Tiyaking ibahagi sa mga komento kung ano ang nararamdaman mo. Mas magaan ba ang pakiramdam ng iyong mga binti at aling ehersisyo ang pinakagusto mo? Mag-subscribe sa channel na Alaga sa Katawan upang hindi tayo mawalan ng ugnayan at may pagpatuloy natin ang pagtatrabaho sa ating kalusugan ng magkasama. Alagaan ang iyong sarili. Bigyan ng parangal ang iyong sarili para sa bawat pag-eehersisyo at higit sa lahat, manatiling matatag.